wag niyang sabihin na, bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Grabe itong siniwalat na itong dating miyembro ng Magdalo na kasamahan ni Trillanes, ano, na sinasabi nga. Actually, hindi lang siya, no? May mga iba pang mga kasamahan niya na nasiwalat, no? Nagdawit dito kay former Senator Trillanes, no? Dito sa 18 Marines. Naniniwala ba kayo dito sa mga sinasabi ng magigiting na dating sundalo sa interview nila diyan sa sa Banateros? Alam niyo mga kababayan, habang pinapakinggan ko itong itong mga expose nila, talagang nakakagalit, no, kasi hindi lang ho isang senador, may ilang senador pa pala talaga na nakinabang diyan sa mali-maletang basura. At eto nga ho, no, etong isa sa mga medyo na-highlight sa akin, etong si Trillanes na sinasabi nga nitong dating kasamahan niya sa Magdalo, talagang dismayado sa kanya dahil nga raw sa pagiging sinungaling nito. Kaya daw yung Magdalo ngayon wala na. No, wala na raw yung Magdalo at yung mga dating kasamahan niya ay dismayado na nga sa kanya dahil nga sa pagiging sinungaling niya. At maging siya pala ay nakinabang rin, no? Nakinabang din di umano sa ninakaw na pondo ng mga magnanakaw, mga kababayan. Kaya talagang sabi ko, kaya ganito pala ka porsigido si Trillanes na mapatalsik si BP Sara bilang Vice President, no? Kasi once na si BP Sara ay nakatakbo sa pagka-presidente sa 2028, dawit-dawit talaga sila, damay-damay sila at siguradong may makukulong talaga. Yan ang kinatatakutan nila, mga kababayan. Lahat ng mga tumuligsa, no, sumira sa pangalang Duterte ay may paglalagyan talaga. At lahat ng mga sangkot sa nakawan ay siguradong mananagot sa taong bayan kapag si BP Sara ang naupo. Ngayon, etong video na ito na papanoorin natin, parte ito ng interview ng Banateros na kung saan nga ho, ito si Trillanes ay naikwan nga ho dito sa video ito na maging siya ay tumanggap din, hindi maleta pero tumanggap ng pera, no, di umano, no, ay dito sa isa sa mga kasamahan niya dati sa Magdalo. At yun nga ho, hindi lang ho isang senador, hindi lang ho dalawa, may mga ilang pa senador, no, bukod sa mga kongresista na tumanggap na delibera nila, no, nakakadismaya talaga. Kaya pala yung mga senador natin diyan tahimik, walang kibo, no, at iba pa nga kinokontra nga itong 18 ex-Marines kasi may madadawit pala talaga. Alright, so ito mga kababayan, panoorin natin itong video na ito at ako po ay makikiusap sa inyo na humihingi ng suporta dito sa aking YouTube channel, Balita ni Kuya Rans TV. Paki-like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon 2 beses sa residence niya. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo.
isang expandable paper bag po. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-sir. Ano ba sa iba na Actually sir, dalawa kami noon nagpunta doon sa sa baba ng Shangri-La sa lower level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos sinakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... pero isang beses lang to? Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din sir. Yun na Isang lang beses yung lang. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo. Yes sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldi ko yung kalahati, tapos, ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun sir. Siguro nung pagkatapos nung ibang araw, yun na deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct sir. Okay. maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si Top Taberdo na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Sir, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung AA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro.
Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po sir, dinimanda ang naiinis kami lahat? sir eh. Ha? Kaya nga po sir, naiinis kami. Naiinis, nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos pinapasinungalingan niya. Si Sir, May kanina si sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. O talagang matindi talaga kasi nawalingan. Sa tingin mo, magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun, sir, yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ay, Opo. kalaki yung paper bag. Malaki. Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal sa paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa bigat, Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? Grabe, no? Kaya pala talaga itong si Trillanes ay gigil na mapatalsik, no? At para nga hindi na makatakbo sa 2028 ito si BP Sara kasi naging parte din pala siya di umano, ha? Nakinabang rin siya di umano sa ninakaw na pondo, no, ng flood control. Alam niyo kung kasi marami ang nagsasabi, no, etong 18 Marines gumagawa lang ng kwento. Pero siguro yung dami nun yung mga mga 10% lang. Pero marami na yun, ha. Kasi mas marami pa rin ang naniniwala dito sa 18 Marines, mga kababayan, ha. Marami ako nababasang comments sa ipagpatuloy niyo lang ang laban. Huwag kayong sumuko, huwag kayong magpapadala sa suhol. Pero ayon naman dito sa 18 Marines may mga nag-offer na para sila ay manahimik pero papanindigan daw nila tong kanilang mga sinabi hanggang sa dulo, hanggang sa huli. Hindi raw sila titigil hanggat hindi mapanagot yung mga sangkot sa nakawanan. Pero isa talaga ang pinakaano rin dapat na magsalita tungkol diyan, no. Pangalanan yung kung sino-sino yung mga na delibera nila kasi may mga mambabatas na nag-deliver sila na kung saan kasama rin si Saldico, mga kababayan. So, kung si Saldico ang magpapatotoo nito, susuportahan niya yung mga sinabi ng 18 Marines, sigurado na talaga. Kaya lang, ang tanong dito mga kababayan, mapapanagot kaya sila hanggat si BBM ang presidente? Makakasuhan kaya sila? Ha? Yung iba dyan, kaya pala talagang, alam niyo nun, na kaya pala kinokontra itong 18 Marines yung iba dyan nakinabang. Grabe, no? Talagang kinawawan nila tayo mga kababayan. Talagang pera-pera lang talaga. Ginamit nila ang pondo ng bayan, no? Para alam niyo, sirain ang mga Duterte at alam niyo, pag nakawan talaga tayo, nakawin yung pondo ng kaban ng bayan. Grabe, halos ubusin talaga nila. Baka nga pagka natapos ang termino ni BP, wala ng pera ang Pilipinas. Baka natangay na rin. May nabalitaan pa tayo mga kabayan, yung mga ginto, no, na nakaano sa Bako Central, ang balita natin, naka-stack lang daw yun sa kanila at hindi raw totoong ibinenta yun. Oo. At ayun pa, may pakiusap din si Attorney Baligod, mga kababayan, na sana daw ang 18 Marines ay mas magandang tawagin natin silang former soldiers. Kasi maganda nga naman pakinggan. Tsaka dapat talaga natin silang suportahan mga kababayan dahil sa kanilang katapangan at sana hanggang sa dulo, hanggang sa huli, ipaglaban nila ang katotohanan, isiwalat nila ang katotohanan at maaring may iba pa silang nalalaman. Ito pa, may mga ebidensya pa silang pinanghawakan, may mga video yata At baka may iba pa silang pangalanan. Pero naano ko sa post ni Congressman Libiste, may season 2 daw siyang isisiwalat Walang pakialam si Kong Libiste kung madawit pa ng kanyang nanay.
Doon sa siniwalat ng 18 Maris, ultimo yung kanyang nanay, nakatanggap din daw ng maletang basura. Dami nila pala nakatanggap, no? Sana lahat tayo nabiyayaan. Kaso sila lang talaga yung nakinabang. Sila lang talaga yung papakasarap habang tayo ay nagpapakahirap. Ayun ho mga kababayan, ako ay nakikiusap sa inyo, ipag-pray natin ang 18 Marines kasi talagang hindi to titigilan ha. Baka nga, alam niyo na, baka nga persahin na nila ito pero naniniwala din naman ako na marami pang mga sundalo ang nasa likod dito na susuporta, hindi pababayaan itong 18 Marines. At mayroon tayong nakita rin na manifesto ng mga retired PNP, AFP na sumusuporta dito sa 18 Marines. At ang balita pa natin, may mga active din na nakasuporta dito sa 18 Marines mga kabayan. Although, merong isang major down active na kumausap sa mga ito, tinatakot daw itong mga ito, pero hindi sila napasindak. Bakit nila tatakotin? 'Di ba? Kung hindi totoo ang sinisiwalat ng 18 Marines. Ito lang ho yung logic diyan No? Sabi nga, hindi ba kasi may mga nagsasabi, sinungaling 18 Marines na yan, gumagawa lang, binayaran lang yan para magsalita ng ganyan. Una-una ho, sino ang magbabayad dito? Sa tingin nyo ba itong 18 Marines tatanggap ng bayad para sirain ang administrasyon? Ito para kagaya ng binanggit nila na si BBM ay tumanggap din, si Sandro ay tumanggap din. Hindi lang naman kung sino-sino yung kanilang binabangga mga kababayan di ba? So, para sa akin, lahat ng mga sinasabi nila ay may katotohanan at hindi gawago at hindi sila binayaran. Okay, salamat sa lahat. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.